Unti-unti nang naliliwanagan ang mga residente na masasayang lang ang kanilang pinaghirapang pera sa mga kaduda-dudang investment company. Dahil dito ay nagkusa na silang magsampa ng kaso. Ang buong detalye sa report. Base sa tala ng CIDG Cordillera, umabot na sa 32 ang nagsampa ng kasong estafa laban sa dalawang investment company, ang 3 Angels General Merchandise at ST4 Trading. We are now seeking the support of the other victims to come out. 44 na kumpanya na umano'y sangkot sa investment scam ang nasa Baguio at Benguet. Marami ang nahuhumaling mamuhunan sa kanila dahil sa alok na 6 hanggang 24% tubo. Masyadong mataas kumpara sa 3% interes kada taon na ibinibigay ng mga bangko. There are still people motivated by greed to think that they could beat the system. Binuo na ang Anti-Investment Scam Task Force para mabuwag ang mga investment company. At kamakailan lang, sinalakay nila ang Satara Wellness. Kahapon ang ibinigay na deadline ng SEC para maisumite ng mga opisyal ng Satara ang mga kinakailangang dokumento. Kaya anumang araw ay inaasahang maglalabas na ng desisyon ang Commissioner and Bank ng SEC kung may papasara o magpapatuloy ang operasyon ng Satara Wellness. Satara is not registered to sell securities, meaning it is not authorized to get investments from the public and offer high interest rates. Sa mga naunang panayam, pinabulaanan ng may-ari ng Satara Wellness na si Romilly Lau ang aligasyong sangkot sila sa investment scam. Isa raw silang networking company at hindi tumatanggap ng investment. Bagkos ay membership fee lang umano ang kanilang kinokolekta.